tayo ngayon sa Yamaha Y-Zone. Ayan. Ayan, ang ganda ng motor nito. Parang gusto na natin iuwi ito ah. Siguro ito na lang muna kunin natin, ano, swak pa sa budget natin. Ayan yung presyo niya. Ayan, sige. Gawin na natin tong motor na to. So guys, this is the Yamaha XSR 155. So guys, umpisa natin dito sa kanyang digital meter panel, ano. So andito yung kanyang susian guys, ito oh. So ignition, meron din siyang lock, off, on, tsaka to. So yung back ng susi para mag-lock siya, you know. So para buksan, yan. So pag gusto mong i-lock yung manibela, kaliwa mo lang dito. Ayan, so nakalock na siya, no. Hindi na magagalaw yung motor mo, yung manibela. So para ma-unlock yun, so twist lang natin sa off, ayan. At i-on na natin, ano, ayan oh. So i-on natin, tingnan natin yung digital meter panel niya, no, eh. So ayun. Ayun guys oh. At buhayin na rin natin, ano. So ito yung kanyang starter at saka yung kill switch, ano, ito. So ayun guys oh. So dito sa right side is yung signal nito. Ito yung signal niya, left and right. So high beam, low beam, busina, ito. Ayan yung high beam niya, umilaw dito, ano. Check engine, so hindi naman wala naman tayong check engine kaya hindi umilaw, ano. At yung oil nandito guys, patay din siya, no. So sa taas makikita nyo na ito. Ayan, bumbahin natin ng konti. Yung RPM niya makikita nyo, ano, taas baba. At hanggang 13,000 RPM siya. Ito yung kanyang speedometer guys, nasa gitna, kitang kita naman, ano. Yung gear indicator na ito, so cambio natin. So 1 down, ayan, nag-change siya. Pasok natin sa second gear, ayan oh. Third gear, fourth gear, 5 and 6, ayan. So kitang kita naman kung nasaan yung ating cambio, ano. Ayan, naka-neutral na. Maganda ito, may ilaw din to, makikita natin nasa neutral siya, no. So meron siyang time clock na ito. At meron din siyang ayan yung average consumption niya, no, per liter. So ang consumption ko so far is 31.1 km per liter. So ito yung odometer niya, so far nakaka 670 km na natatakbo natin, ano. So meron siya ditong trip 1 at meron trip 2, ayan. So meron din siyang time clock, yun yung gusto ko, ano. So 3:59 na, ayan. At ano pa, yung kulay ng kanyang backlight, ito. Meron siyang tatlong backlight din, ano. So hindi na natin gagalawin, sinet ko na talaga siya sa pinaka bright para kita ko siya sa araw, ano. Ayan. So baba tayo guys para makita nyo yung ilaw sa harapan. Ayan guys oh.
So napaka bright naman ang ilaw niya, no? Baba natin, naka high beam kasi siya. Ayan. So meron din siyang parang angel eyes dito sa may taas, ano? Yan. At syempre LED na rin siya. So may busina dito, may maliit na radiator din doon kasi liquid cool siya, no? So yung kanyang signal, buhay natin. Ayan. So I think LED na rin, ano? Hindi ko lang masabi. Ayan. Kasi medyo may ano dito, ano, hindi siya masyadong clear. Hindi ko alam kung bulb or LED na rin, pero 100% yung headlight niya is LED. At ganoon na rin yung kanyang sa likodan. Ayan guys, oh, cute ng kanyang ilaw sa likod. So LED na rin siya, no? At wala siyang hazard, ano? So ito lang, left and right lang. So may ilaw ng plate number dito. Ayan. At may reflectorize siya dito. So pag patay yung makina natin, nasa dilim, at tinamaan ito ng headlight or liwanag, so mag-reflect siya, parang naka-stoplight din siya, no? So yung kanyang tambutso guys, ito may plastic siya, no, cover, heat guard. At patayin muna natin. Ayan. So ito yung kanyang swing arm, aluminum din. Delta box frame, ito aluminum. Ito, I think bakal na to, no? At ito yung kanyang disc brake. At Nissin yung kanyang brand, ayun, no? At yung kanyang swing arm, ayun. Ito yung swing arm, tapos yung monoshock siya, ayun, kung nakikita yung spring na kulay dilaw. So naka monoshock siya, no? New retro yung kanyang forma. At mapapagkamalan mong big bike, ano? At merong isang big brother siya, o dalawa yung kanyang big brother na XSR 700, ano, tsaka XSR 900. So pinagkaiba niya dun sa dalawang iyon, syempre malaki ng displacement nun, malaki yung kanyang makina. Ito, wag mo lang titingnan yung makina, ano, kasi makikita mo maliit yung makina niya. Ang maganda lang nito guys, itong front suspension niya is upside down, ano. Ito, hindi gaya sa XSR 700, hindi pa siya inverted fork. So yung SXR 900 is inverted na to, no. So I think double piston yung kanyang brake caliper dito. At ang lapad ng gulong sa unahan is 110/70/17. At syempre tubeless siya, no. At dual purpose din. So ito yung maganda niya guys, ano. Napaka heritage din ang kanyang forma. So overall package is mukha siyang retro classic. So ito yung sinasabi ko, ano, kaya ito yung pinili kong motor is hindi siya basta-basta naluluma. So bilog yung ilaw, ayan. At napakaraming pwedeng ikabit na accessories dito. At kung makikita nyo naman guys, siguro ito papalitan na lang natin yung side mirror ng bilog. Ito. At dito sa end bar, ito kulay silver siya, no, kabilaan. At maganda nito, may pass switch siya. Ito. So high beam, low beam, busina. At napakita ko na sa inyo kanina. So clutch niya malambot naman, pati yung pagpasok ng gear niya. So yung tanke niya guys is 10 liters ang capacity. At mayroon siyang emblem din dito, ano, XSR. At ang maganda nito is assist in sleeper clutch siya. So kapag nag-engine brake siya, ma-avoid natin yung pag-skid ng gulong sa likuran, ano, pag nag-engine brake siya. At hindi tayo mahihirapan na i-manage or kontrolin yung manibela kasi dire-diretso lang yung ating abante, no. So hindi masyadong hirap yung ating gulong sa likod para sa pagsabay do sa corresponding speed niya sa kanyang gear. So yun ang maganda guys sa assist in sleeper clutch, ano. So mukha siyang big bike guys. Huwag mo lang siyang titingnan sa makina. Ito yung makina niya medyo maliit, pero mapapagkamalan mo talaga siyang big bike, eh. So yung kulay niya is matte black. At mayroon siya ditong embossed na pangalan na Yamaha, no. At naka delta box frame siya. Ito guys, so aluminum. Ayan. So meron din sticker dito XSR. At ito is handmade din ito guys, ano, itong aluminum dito, kagaya nung dito sa may unahan. Ito, ayan. So dito yung preno niya. At I think this is throttle by wire, ano. Ito guys, oh, throttle by wire na siguro to. Andito yung kanyang starting button, ito.
at yung reservoir ng preno, ano. So yung upuan niya guys, ito is makikita niyo naman napaka heritage niya, ano. May mga stripes siyang ganon at may mga stitching siya, ayan. Kaya naman ang ganda ng forma niya, mukhang heritage, mukhang retro yung motor, ano. At ang gulong niya sa likod is ito 140/70/17, tubeless na rin siya, no guys. At syempre dual purpose yung kanyang gulong, pwede din sa may off-road. So ito yung kanyang swing arm, so aluminum din siya, no. At syempre monoshock sa gitna, ayan, yung shock niya nandun sa gitna, ayan kung nakikita nyo guys, ayun, no. So meron din siyang angkasa na ito, foldable din siya, kagaya dito sa driver. At ito yung cambio niya, 1 down, 5 up siya, no. At wala siyang center stand guys, ito, so side stand lang siya. So makikita nyo meron din siya ditong cover, ito I think sa mga electrical to, ano, kagaya din sa kabila meron din. At ang kanyang upuan, ito napaka heritage niya, no, napaka retro din. So yung kanyang upuan is medyo matigas ng konti, pero tolerable naman para sa akin. At medyo malapad siya, no, kaya naman yung upuan is medyo mataas. So para sa height na 5'5" is ganito yung ating position, ano, ayan. So tip to sa kanan, tip to sa kaliwa. So lahat ng motor na nagamit natin is tip to tayo, ano. So ang aking height is 5'5", so ganito ang itsura natin guys, ano. So para sa akin kaya naman yung motor, kaya ko naman. So mas okay sa akin yung mga ganitong matataas, ano, nasanay na rin tayo. So ayun guys, yung paborito nating pagvlogan, ano, andito tayo sa Shell Pugon. Ayun, kung nakikita nyo sa aking likuran. So Shell Pugon, dito walang masyadong istorbo kasi ang laki ng parking, Ayan guys, kung makikita nyo, ayan. Ayan, so andun yung kalsada at pwede kang bumomba ng motor dito.